Sa gitna ng isang mataong lungsod sa Maynila, kung saan ang ingay ng mga sasakyan ay tila walang katapusan at ang mga tao ay palaging nagmamadali, may isang lalaking tahimik na naglalakad sa gilid ng kalsada. Gusgusin ang kanyang suot, punit-punit ang kanyang tsinelas, at ang kanyang mukha ay tila pagod na pagod sa buhay. Sa paningin ng lahat, isa lamang siyang karaniwang pulubi, isang taong walang tirahan, walang pamilya, at walang pag-asa. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng maruming anyo at tahimik na mga mata, may isang lihim na nakatago. Ang lalaking ito ay si Daniel Monteverde, isang milyonaryo at tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Isang lalaking may lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit walang katiyakan kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya bilang tao, at hindi dahil sa kanyang pera. Lumaki si Daniel sa isang marangyang pamilya. Mula pagkabata, nasanay na siyang makuha ang lahat ng kanyang gusto, mamamahaling laruan, pribadong eskwelahan, at mga kaibigang palaging nakangiti sa kanya. Ngunit habang siya ay tumatanda, napansin niya ang isang masakit na katotohanan. Karamihan sa mga taong nasa paligid niya ay nandoon lamang dahil sa kanyang apelyido at yaman. Maraming babae ang nagpakita ng interes sa kanya, magaganda, elegante, at palaging handang sumama sa kanya sa mamahaling mga restoran. Ngunit sa bawat relasyon, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isip. Mahal ba nila ako o mahal nila ang pera ko? Isang gabi, matapos ang isang engranding party sa kanilang mansyon, umupo si Daniel mag-isa sa balkonahe. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang kanyang isipan. Naaalala niya ang isang babaeng minsan niyang minahal, si Sofia, na iniwan siya nang malaman nitong hindi agad ibibigay ni Daniel ang buong tiwala at ari-arian. Doon niya tuluyang napagtanto na pagod na siyang subukin ang pag-ibig bilang isang mayaman. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong niya sa sarili. Kung may isang taong magmamahal sa akin, dapat ako muna ang makilala niya, hindi ang aking pera. Doon isinilang ang isang radikal na desisyon, isang plano na ikinagulat kahit ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Magpapanggap siyang pulubi. Iiwan niya pansamantala ang kanyang marangyang buhay upang makita kung paano siya tratuhin ng mga tao kapag wala na siyang maibibigay kundi ang kanyang sarili. Sa tulong ng kanyang matapat na kaibigang si Marco, inayos ni Daniel ang lahat. Isang maliit na silid malapit sa palengke ang tinirhan niya. Ipinamigay niya ang kanyang mamahaling damit at pinalitan ng lumang polo at kupas na pantalon. Tinuruan siya ni Marco kung paano kumilos bilang isang taong walang-wala, kung paano humingi ng barya, kung paano umiwas sa tingin ng mga tao, at kung paano magmukhang hindi napapansin. Unang araw niya bilang pulubi, ramdam na ramdam ni Daniel ang bigat ng pagbabago. Habang siya'y nakaupo sa gilid ng kalsada, may mga taong dumadaan na parang wala siyang halaga. May ilan na tinignan siya ng may pagkasuklam, may ilan na natawa, at may ilan na tuluyang umiwas. Ganito pala ang pakiramdam, sabi niya sa sarili. Ganito pala kapag wala kang pera. Habang papalubog ang araw, napansin niyang masakit hindi lamang ang katawan, kundi pati ang puso. Ang dating paggalang na nakukuha niya bilang isang mayaman ay biglang nawala. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang magpatuloy. Dahil alam niyang ito ang tanging paraan upang makita ang tunay na kulay ng mga tao. Isang hapon, habang siya ay nakaupo malapit sa isang maliit na karinderya, may isang babae ang lumabas dala ang isang supot ng pagkain. Hindi siya maganda sa karaniwang pamantayan, simple lang ang kanyang suot, walang kolorete ang mukha, at mukhang pagod din sa trabaho. Lumapit ito kay Daniel at inabot ang supot. Kumain ka muna, mahina ngunit taos pusong sabi ng babae. Nagulat si Daniel. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Walang awa, walang paghamak, tanging malasakit lamang. Salamat, tugon niya, halos hindi makapaniwala. Ang pangalan ng babae ay Ana. Isang tindera sa palengke na araw-araw ay nagtatrabaho para matustusan ang kanyang sarili at ang kanyang may sakit na ina. Hindi siya mayaman, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kabutihan. Mula noon, napansin ni Daniel na araw-araw ay binabati siya ni Ana. Minsan may dalang kape, minsan tinapay, at minsan simpleng ngiti lang. Hindi nito tinatanong kung sino siya noon o kung bakit siya naging pulubi. Tinanggap siya ni Ana kung ano siya sa paningin nito. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang mundo ni Daniel. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakikinig sa kanya kahit wala siyang maibigay.
Nagkukwentuhan sila tuwing hapon, tungkol sa buhay, pangarap at mga pagkabigo. Ano ang pangarap mo? Tanong ni Ana isang araw. Napangiti si Daniel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. Hindi na nagtanong pa si Ana. Sa halip, tumabi lamang ito sa kanya at tahimik na ngumiti. Sa loob ng kanyang puso, may unti-unting umuusbong na damdamin si Daniel, isang damdaming matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasabay nito may takot. Dahil alam niyang may malaking lihim siyang tinatago. Habang papalalim ang kanilang samahan, mas lalong nahihirapan si Daniel. Paano kung malaman ni Ana ang totoo? Magbabago kaya ang tingin nito sa kanya? O mawawala rin ito tulad ng iba? Sa kabilang banda, hindi rin lingid sa mga tao sa palengke ang presensya ng pulubi. May ilan na patuloy na nang aalipusta sa kanya, tinatawag siyang tamad at walang silbi. Ngunit sa tuwing naririnig iyon ni Ana, palagi itong tumatayo upang ipagtanggol si Daniel. Hindi niyo siya kilala, mariing sabi nito minsan. Hindi dahil pulubi siya, wala na siyang halaga. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Daniel. Sa unang pagkakataon, may isang taong handang ipaglaban siya, hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang tao. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng buhay na pinili niya ay malapit ng magbago. May mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo, mga taong naghahanap sa nawawalang tagapagmana ng Monteverde Group. At sa oras na mabunyag ang katotohanan, hindi lamang si Ana ang magugulat kundi ang buong lungsod. Lumipas ang mga araw at linggo, at ang simpleng buhay ni Daniel bilang isang pulubi ay unti-unting naging bahagi ng kanyang araw-araw na realidad. Hindi na siya nagugulat sa masasakit na tingin ng mga tao, sa mga salitang mapanlait, at sa malamig na pakikitungo ng karamihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang dahilan kung bakit siya patuloy na bumabangon tuwing umaga, si Ana. Tuwing madaling araw, bago pa man magbukas ang palengke, nakikita na ni Daniel si Ana na naglalakad dala ang kanyang maliit na bayong. Tahimik ito, seryoso sa trabaho, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Daniel sa mga babaeng nakilala niya noon sa mundo ng mga mayayaman. Isang umaga, nadatnan ni Ana si Daniel na nanginginig sa lamig. Walang sabi-sabi, inabot nito ang kanyang lumang jacket. Isuot mo muna, sabi ni Ana. Babalikan ko na lang mamaya. Nagulat si Daniel. Paano ka? Tanong niya. Ngumiti si Ana. Kakayanin ko. Sanay na ako. Sa sandaling iyon, may kung anong bumigat sa dibdib ni Daniel. Ang jacket na iyon ay luma at halos wala ng halaga, ngunit ang intensyong kasama nito ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling damit na nasuot niya noon. Habang tumatagal ang kanilang samahan, mas nakikilala ni Daniel si Ana. Nalaman niyang maaga itong naulila sa ama, at simula noon ay siya na ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya. Mayroon siyang inang may malubhang karamdaman, at lahat ng kinikita niya sa palengke ay diretso sa gamot at pagkain. Hindi ako nangangarap ng malaki, minsang sabi ni Ana habang nagkukwento sila. Gusto ko lang gumising araw-araw na alam kong may silbi ang ginagawa ko. Tahimik na nakinig si Daniel. Sa loob-loob niya, naisip niyang minsan ay nagkaroon siya ng lahat, pera, kapangyarihan, pangalan, pero kailanman ay hindi niya naramdaman ang ganitong kapayapaan. Ngunit hindi lahat sa palengke ay masaya sa presensya ng pulubi. May ilang negosyante ang nagsimulang mainis kay Daniel. Para sa kanila, isa lamang siyang sagabal, isang simbolo ng kahirapan na ayaw nilang makita ng kanilang mga customer. Isang hapon, habang wala si Ana, nilapitan si Daniel ng isang lalaking mayabang ang tindig. Oy, pulubi, sigaw nito. Hindi ka pwedeng tambay dito. Nakakasira ka ng negosyo. Tahimik lamang si Daniel. Pasensya na po, mahinahon niyang tugon. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki. Tinulak nito si Daniel, dahilan upang matumba siya sa kalsada. Nagtawanan ng ilang tao, habang ang iba ay nagkunwaring walang nakita. Sa sandaling iyon, bumalik si Ana at nakita ang nangyari. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ito palapit. Ano nang ginagawa niyo? Sigaw ni Ana. Wala siyang ginagawang masama. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Bakit, kamag-anak mo ba yan? Hindi, sagot ni Ana. Pero tao siya. At may karapatan siyang yan. Tahimik ang paligid. Hindi inaasahan ng lahat na may magtatanggol sa isang pulubi.
Si Daniel, na nakaupo pa rin sa lupa, ay nakatingin kay Ana na parang may bagong liwanag sa kanyang mundo. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Daniel. Paulit-ulit sa kanyang isip ang tanong. Paano kung masaktan ko siya? Dahil alam niyang balang araw, lalabas din ang katotohanan. At kapag dumating ang araw na iyon, maaaring masira ang tiwalang unti-unting binubuo nila. Sa kabilang dako ng lungsod, isang malaking kaguluhan ang nagaganap sa Monteverde Group. Nawawala ang tagapagmana at walang nakakaalam kung nasaan si Daniel. Nagpadala ang pamilya ng mga tao upang hanapin siya, mga pribadong investigador, tauhan ng kumpanya, at maging ang media ay nagsimulang mag-usisa. Hanapin niyo siya, mariing utos ng ama ni Daniel. Kailangan namin siyang makita bago pa lumaki ang iskandalo. Hindi alam ng lahat na ang hinahanap nilang milyonaryo ay nakaupo lamang sa gilid ng palengke, hawak ang isang tasa ng mainit na kape na bigay ni Ana. Isang araw, napansin ni Ana na tila may iniindang sakit si Daniel. Maputla ang mukha nito at hirap tumayo. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Ana. Hindi pwedeng ganito. Pinilit ni Daniel na ngumiti. Okay lang ako. Ngunit hindi naniwala si Ana. Tinulungan niya itong makatayo at dinala sa maliit na klinika sa tabi ng palengke. Doon, ginamit ni Ana ang kaunting ipon na nakalaan sana para sa gamot ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan siya ni Daniel, ramdam niya ang bigat ng konsensya. Isang babaeng halos walang-wala, handang ibigay ang lahat para sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Mahina niyang tanong. Sumagot si Ana ng walang pag-aalinlangan. Dahil kapag may nangangailangan ng tulong, hindi ka dapat mag-isip kung ano ang kapalit. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nahulog ang loob ni Daniel. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay na kabutihan ni Ana. Ngunit kasabay ng pag-ibig na iyon ay ang mas mabigat na pasanin ng kanyang lihim. Samantala, may isang investigador ang napadpad sa palengke. Napansin nito ang pulubi na may kakaibang postura at pananalita, hindi tulad ng karaniwang taong lansangan. Tingnan mo yon, bulong ng investigador sa kasama niya. Parang may tinatagong pagkatao. Mula sa malayo, pinagmamasdan nila si Daniel. Hindi pa nila sigurado, ngunit may hinala na sila. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Daniel at Ana pauwi. Tahimik ang dalawa, ngunit puno ng hindi masabi-sabing damdamin. Alam mo, biglang sabi ni Ana. Naniniwala ako na may dahilan ang lahat ng nangyayari. Napatingin si Daniel sa kanya. Paano kung malaman mo ang isang bagay tungkol sa akin na magbabago ng lahat? Huminto si Ana at ngumiti. Kung sino ka man noon, ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumama sa puso ni Daniel, masakit, ngunit totoo. Dahil alam niyang malapit na ang oras na subukin ang mga salitang iyon. At sa oras na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao, hindi lamang pag-ibig ni Ana ang nakataya, kundi ang tiwalang buo nitong ibinigay. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa palengke, unti-unting nagiging masalimuot ang buhay ni Daniel. Ang dating simpleng plano na magpanggap bilang pulubi upang subukin ang pag-ibig ay ngayon ay naging isang pagsubok na halos hindi na niya kayang dalhin. Araw-araw, mas lalo siyang nalulubog sa damdaming matagal na niyang hinahanap, isang damdaming totoo, payak, at walang halong interes. Si Ana ang sentro ng lahat ng iyon. Tuwing umaga, kahit pagod at puyat, palagi siyang may oras na kumustahin si Daniel. Minsan ay may dalang mainit na lugaw, minsan ay prutas na hindi na ibenta sa palengke. Hindi ito malaki, hindi ito mahal, ngunit puno ng malasakit. At sa bawat maliit na kabutihang iyon, mas lalong nahihirapan si Daniel na itago ang katotohanan. Isang araw, nadatna ni Daniel si Ana na umiiyak sa likod ng pwesto nito. Tahimik lamang siyang lumapit. Ano nang nangyari? Maingat niyang tanong. Pinunasan ni Ana ang kanyang luha at pilit nang ngumiti. Wala to, sagot niya, pero halatang may dinadala. Hindi na pinilit ni Daniel, ngunit nanatili siyang nakaupo sa tabi nito. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita rin si Ana. Lumala ang sakit ng nanay ko, mahina niyang sabi. Kailangan na raw siyang dalhin sa mas malaking ospital. Nanikip ang dibdib ni Daniel. Alam niyang kaya niyang bayaran ang lahat ng gastusin, isang tawag lang, isang pirma lang. Ngunit hindi niya magawa. Hindi bilang isang pulubi. May magagawa ba ako? Tanong niya, halos pabulong. Umiling si Ana. Ang kailangan ko lang ngayon ay may makinig.
At ginawa iyon ni Daniel. Nakinig siya, tahimik, tapat, at walang pag-aatubili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay maisilbi siya kahit wala siyang pera. Ngunit habang lumalalim ang ugnayan nila, mas lumalapit din ang panganib. Ang mga investigador ng Monteverde Group ay mas naging aktibo sa lugar. May ilang tauhan na nagkunwaring mamimili sa palengke, may ilan na nagmamasid mula sa malayo. Isang hapon, habang magkasama sina Daniel at Ana, may isang lalaking naka-Amerikana ang biglang huminto sa di kalayuan. Tinitigan nito si Daniel ng matagal, tila sinusuri ang bawat galaw. May problema ba? Tanong ni Ana sa lalaki. Umiti ito ng pilit. Wala po. Naghahanap lang. Ngunit hindi mapakali si Daniel. Kilala niya ang ganoong tingin, iyon ang tingin ng mga taong may hinahanap at handang maghukay ng katotohanan. Kinagabihan, bumalik si Daniel sa kanyang maliit na inuupahan. Doon, naghintay sa kanya si Marco, ang tanging kaibigan niyang nakakaalam ng lahat. Daniel, seryoso nitong sabi. Delikado na to, halos mahanap ka na nila. Umupo si Daniel at napabuntong hininga. Hindi pa pwede, sagot niya. Hindi pa ngayon. Hanggang kailan, tanong ni Marco. Hanggang masaktan mo yung babae. Nanahimik si Daniel. Sapagkat iyon mismo ang kinatatakutan niya. Kinabukasan, nagkaroon ng insidente sa palengke na lalong nagpalala sa sitwasyon. Isang batang pulubi ang nahimatay sa gitna ng init. Nagkagulo ang mga tao, may ilan na umatras, may ilan na nanood lamang. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Daniel at tinulungan ang bata. Ginamit niya ang kaalaman na natutunan niya noon, first aid, tamang paghinga at pag-aalaga. Mabilis at maayos ang kanyang kilos, parang isang taong sanay at edukado. Napansin iyon ng mga tao. Pulubi ba talaga yan, bulong ng ilan. Parang iba siya kumilos. Si Ana ay nakatingin kay Daniel nang may pagtataka. Hindi ito ang unang beses na napansin niya ang kakaiba sa lalaki, ngunit ngayon ay mas malinaw. Paano mo alam yan? Tanong ni Ana nang maglaon. Napatingin si Daniel sa kanya, saglit na nag-isip. Natutunan ko lang, sagot niya. Hindi na nagsalita si Ana, ngunit may bumabagabag na sa kanyang isipan. Samantala, tuluyan nang nakumpirma ng mga investigador ang kanilang hinala. Ang pulubing nakatira malapit sa palengke ay kahawig na kahawig ni Daniel Monteverde. Kulang na lamang ay ang pinal na ebidensya. Isang gabi, habang pauwi si Ana, may dalawang lalaking humarang sa kanya. Kilala mo ba yung pulubing laging nasa palengke? Tanong ng isa. Kinabahan si Ana. Bakit? Sagot niya. May mahalaga kaming hinahanap, sabi ng lalaki. Kung may alam ka, sabihin mo. Umiling si Ana. Isa lang siyang mabuting tao. Pag-uwi niya, hindi na siya mapakali. Ang mga tanong ay nagsimulang bumuo sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Daniel? Bakit may mga taong naghahanap sa kanya? Kinabukasan, hinarap niya si Daniel. May tinatago ka ba sa akin? Diretsahang tanong ni Ana. Nanlamig ang katawan ni Daniel. Dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Kung meron man, sabi niya, nanginginig ang boses. Tatanggapin mo ba ako? Napaluha si Ana. Ang tanong, sagot niya. Kung tatanggapin ko ba ang kasinungalingan? Hindi na nakasagot si Daniel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang takot sa kanyang mga mata, hindi takot ng isang pulubi, kundi takot ng isang taong may mawawala. Sa gabing iyon, umulan ng malakas. Sa ilalim ng ulan, naglakad mag-isa si Daniel, hindi alam kung saan patungo. Ang palengke, ang maliit na silid, at ang simpleng buhay ay tila unti-unting nawawala. At sa likod ng ulan, isang kotse ang dahan-dahang huminto. Bumaba ang isang lalaki, ang ama ni Daniel. Anak, mariing sabi nito. Tama na ang pagtatago. Napatigil si Daniel. Ang sandali ng katotohanan ay dumating na. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Kapag nalaman ni Ana ang buong katotohanan, mananatili pa rin ba ang pag-ibig? Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ni Daniel ay may isang bagyong naggangalit. Nakaharap niya ang lalaking matagal na niyang iniwasan, ang kanyang ama, si Don Ricardo Monteverde, isang makapangyarihang negosyante na sanay makuha ang lahat ng gusto sa isang iglap. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sumasalamin sa bigat ng sandaling iyon.
Tama na ang pagtatago, Daniel, mariing sabi ng kanyang ama. Buong bansa na ang naghahanap sa'yo. Napayuko si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang maisagot. Hindi dahil sa takot sa ama, kundi dahil sa takot na mawala si Ana. May dahilan ako, mahinang sabi ni Daniel. Kailangan kong malaman kung sino ang totoo. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang iniwan mo? Ang kumpanya, ang pamilya mo, ang pangalan natin. Ngunit sa kabila ng galit sa boses ng ama, may bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Lumapit siya kay Daniel at hinawakan ang balikat nito. Umuwi ka na, sambit nito. Pag-usapan natin to. Sa isip ni Daniel, iisa lamang ang pumapasok, si Ana. Hindi siya pwedeng basta na lang mawala ng walang paliwanag. Kaya't bago pa man siya sumama sa ama, hiniling niya ang isang bagay. Bigyan mo lang ako ng isang araw, pakiusap niya. May kailangan akong ayusin. Sa kabilang banda ng lungsod, hindi mapakali si Ana. Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga lalaking nagtatanong, ang kakaibang kilos ni Daniel, at ang biglaang pagkawala nito, lahat ay tila nagdudugtong-dugtong sa isang katotohanang ayaw niyang paniwalaan. Kinabukasan, kumalat ang balita sa palengke. May mga sasakyang mamahalin ang pumarada sa paligid. May mga lalaking naka-Amerikana na tila hindi bagay sa lugar. Nagbulungan ang mga tao. Sino kaya yan? May hinahanap daw. Nasa gitna ng palengke si Ana nang marinig niya ang pangalan ni Daniel mula sa usapan ng dalawang lalaki. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ng isa. Sagot ng isa pa. Si Daniel Monteverde. Parang gumuho ang mundo ni Ana. Monteverde, ang apelyidong iyon ay kilala ng lahat. Isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaayos ang paninda. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng mga tanong, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ana! Lumingon siya at nakita si Daniel, malinis na ang suot, maayos ang buhok, at ibang-iba sa pulubing nakilala niya. Sa likod nito ay may mga tauhang tila handang sumalo anumang mangyari. Daniel, mahina niyang sambit. O sino ka ba talaga? Lumapit si Daniel, puno ng kaba at pagsisisi ang mga mata. Ako si Daniel Monteverde, diretsahan niyang sabi. Pero ang lalaking nakilala mo siya rin ako. Tahimik ang paligid. Ang mga tao sa palengke ay nagulat, nagbulungan at hindi makapaniwala. Ang pulubing madalas nilang hamakin ay isa palang milyonaryo. Napaatras si Ana, tila nawala ng lakas ang kanyang katawan. Kaya pala, sabi niya, nanginginig ang boses. Kaya pala may mga naghahanap sa'yo. Hindi kita niloko para saktan ka, agad na paliwanag ni Daniel. Ginawa ko to dahil gusto kong makilala ang isang taong magmamahal sa akin ng totoo. Tumulo ang luha ni Ana. Alam mo ba kung gaano kasakit ang magsinungaling? Habang ako, ibinibigay ko ang lahat ng totoo. Hindi na nakasagot si Daniel. Ang bawat salita ni Ana ay parang patalim sa kanyang puso. Lahat ng ginawa ko, patuloy ni Ana. Akala ko totoo. Ikaw pala isang pagsubok. Hindi ka isang pagsubok, sigaw ni Daniel. Ikaw ang dahilan kung bakit ko natutunan kung ano ang tunay na buhay. Ngunit umiwas ng tingin si Ana. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin to, sabi niya. Kailangan ko ng panahon. Umalis si Ana, iniwan si Daniel sa gitna ng palengke, sa lugar kung saan niya natagpuan ang pag-ibig, at kung saan din ito muntik mawala. Samantala, ang ina ni Ana ay biglang isinugod sa ospital. Wala nang sapat na pera si Ana para sa operasyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, puno ng luha at takot, wala siyang ibang maisip kundi ang kanyang ina. Sa parehong oras, nalaman ni Daniel ang nangyari. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang iglap, inayos niya ang lahat, ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamalaking silid, at ang lahat ng gastusin. Ngunit nang malaman iyon ni Ana, mas lalo siyang nalito. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya kay Daniel sa ospital. Dahil ba mayaman ka? Ginagawa ko to, sagot ni Daniel. Dahil mahal kita. Hindi bilang milyonaryo, kundi bilang lalaking tinulungan mo noon. Tahimik si Ana.
Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Daniel, hindi iyon kayang bilhin ng pera. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaling ang kanyang ina. Sa panahong iyon, nakita ni Ana kung paano magpakumbaba si Daniel, kung paano siya makitungo sa mga tao ng may respeto, kahit alam na ng lahat kung sino siya. Isang gabi, mag-isa si Ana sa labas ng ospital. Lumapit si Daniel, walang dala kundi katotohanan. Kung pipiliin mong umalis, sabi niya, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman mo, ang lahat ng naramdaman ko sa iyo ay totoo. Tahimik na tumulo ang luha ni Ana. Mahirap patawarin ang kasinungalingan, sagot niya. Pero mas mahirap talikuran ang katotohanang minahal din kita. Sa sandaling iyon, yakap sila ng katahimikan. Wala pang kasiguruhan, ngunit may pag-asa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok. Dahil ang mundo ni Daniel, ang mga negosyante, ang media, at ang lipunang mapanghusga, ay unti-unting pumapasok sa buhay ni Ana. At ang tanong ngayon, kaya ba ng kanilang pag-ibig ang agwat ng dalawang mundo? Lumipas ang ilang linggo matapos ang lahat ng pagbubunyag. Ang buhay ni Ana ay tila nahati sa dalawa, ang simpleng mundo ng palengke na kanyang nakasanayan, at ang magarbo, ngunit magulong mundo ni Daniel na ngayon ay unti-unting pumapasok sa kanyang realidad. Araw-araw, sinusubukan niyang unawain ang lahat, ngunit ang puso at isipan niya ay patuloy na naglalaban. Sa kabilang banda, bumalik na si Daniel sa Monteverde Mansion. Muli niyang sinuot ang mga mamahaling damit, dumalo sa mga pulong, at hinarap ang media. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam niya ay may kulang. Ang lalaking nakaupo sa mesa ng mga negosyante ay hindi ang lalaking natagpuan ang sarili sa gilid ng palengke. Hindi ka na tulad ng dati, puna ng kanyang ama isang gabi. Parang wala ka rito. Napatingin si Daniel sa bintana. Dahil hindi ko na alam kung saan talaga ang tahanan ko, sagot niya. Samantala, si Ana ay bumalik sa palengke. Ngunit iba na ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. May ilan na humahanga, may ilan na naiinggit, at may ilan na lihim na humuhusga. Iyan ba yung babaeng inibig ng milyonaryo? Siguro yayaman na rin yan. Masakit para kay Ana ang mga bulong na iyon. Hindi niya kailanman hinangad ang yaman. Ang gusto niya lamang ay isang payak at tahimik na buhay. Isang araw, inimbitahan si Ana sa Monteverde Group para sa isang charity event. Ayaw sana niyang pumunta, ngunit naisip niya ang mga taong nangangailangan ng tulong, mga pulubing tulad ni Daniel noon. Pagdating niya roon, nabigla si Ana sa dami ng ilaw, kamera, at mamahaling kasuotan. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Ngunit sa sandaling makita siya ni Daniel, tila huminto ang mundo nito. Lumapit siya kay Ana, simple ang suot, walang yabang. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Hindi ako nandito para sa'yo, sagot ni Ana. Nandito ako para sa mga taong nangangailangan. Ngumiti si Daniel. Iyan ang dahilan kung bakit kita minahal. Sa gitna ng programa, humarap si Daniel sa entablado. Tahimik ang lahat nang magsimula siyang magsalita. Marami ang nakakakilala sa akin bilang isang mayamang negosyante, sabi niya. Pero may isang bahagi ng buhay ko na itinago ko. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano siya nagkunwaring pulubi, kung paano niya nakita ang tunay na mukha ng lipunan, at kung paano siya tinuruan ni Ana ng kahulugan ng tunay na pag-ibig at dignidad. Ang yaman, patuloy niya, ay maaaring magbigay ng kapangyarihan, pero hindi nito kayang bumili ng puso. Tahimik na tumulo ang luha ni Ana. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katotohanang narinig niya. Pagkatapos ng programa, naglakas loob si Daniel na kausapin si Ana ng masinsinan. Hindi ko hinihiling na pumasok ka sa mundo ko, sabi niya. Handa akong iwan ang anumang kailangang iwan kung saan ka masaya. Napatingin si Ana sa kanya, matagal, puno ng damdamin. Hindi ko kailangan ng palasyo, sagot niya. Ang kailangan ko ay katotohanan, respeto at pagmamahal. Lumuhod si Daniel sa harap niya, walang kamera, walang media. Ana, sabi niya. Hindi bilang milyonaryo, kundi bilang lalaking minahal mo noon pipiliin mo ba akong muli? Tahimik ang paligid. Ang mga sandaling iyon ay tila walang katapusan. Sagot ni Ana sa wakas. Pero hindi dahil sa kung sino ka ngayon kundi dahil sa kung sino ka noong wala kang anuman. Niyakap siya ni Daniel at sa yakap na iyon ay nawala ang agwat ng dalawang mundo. Makalipas ang ilang buwan, nagbukas ang Monteverde Foundation,
isang organisasyong tumutulong sa mga pulubi, mahihirap at mga nakalimutan ng lipunan. Si Ana ang naging isa sa mga tagapangasiwa nito, habang si Daniel ay personal na bumabalik sa mga lansangan, hindi na bilang pulubi, kundi bilang taong marunong umunawa. Isang araw, bumalik sila sa palengke kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik silang umupo sa parehong lugar. Dito kita unang nakilala, sabi ni Ana. Ngumiti si Daniel. At dito ko natagpuan ang sarili ko. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang naglakad palayo, hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang dalawang taong pinili ang isa't isa. Dahil sa mundong puno ng panlilinlang, napatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung sino ang nananatili kapag wala ka nang maibigay.